Hello mga kabarbers, panibagong gupit na naman itong aking ipapakita sa inyo. Ang gupit na aking ipapakita ay tinatawag na 3x4 o kaya naman gupit student. Sa una ay gumamit ako ng guide number 2. At ang sunod naman ay guide number 1. At para maging malinis ang pinaka-lower side ay gagamitan natin siya ng 0. Nagsimula ako sa magkabilaang side sa may bandang patilya. At ang sunod naman ay sa bandang likod. At dapat ay magiging satisfied siya sa magiging resulta. Kaya dapat sa simula pa lamang ay dapat bago ka magsimula ay dapat pag-isipan mo muna kung ano ba ang nababagay sa kanyang gupit. Pero ang pinakamahalaga mga kabarbers sa paggugupit ay dapat alam mo kung ano ang nababagay sa taong iyong gugupitan. Ginawa ko lang kasi mga kabarbers sa aking model kung ano ang nababagay sa kanya. Tingnan ninyo mga kabarbers ang magiging resulta. Huwag ka basta-basta magsisimula na hindi mo naman alam ang direction o kaya sabihin na nating bahala na. Dahil ang magiging kalalabasan ay hindi maganda. Lalo na sa mga baguhan pa lang sa larangan ng paggugupit ay dapat dahan-dahan lang. At dapat mag-ingat sa bawat hagod ng gunting clipper, labaha at suklay. Meron tayong kanya-kanyang pamamaraan mga kabarbers sa paggupit ng buhok. At ang ginagawa ko na ito ay base lamang sa aking kagustuhan at sariling estilo. Hindi rin kasi nawawala ang mga taong mahilig magmagaling at mapagpuna sa kamalian ng iba. Hindi naman tayo perpekto kaya sana kung saan at kung hanggang doon lang ang kakayahan ng bawat isa ay dapat suportahan na lang natin. Dahil nga hindi naman tayo perpekto at lagi tayong may pagkakamali. Pero hanggat kaya kung mag-share ng aking nalalaman ay gagawin ko. Dahil masaya ako sa aking ginagawa. Masaya ako na kahit paano ay may mga tao akong natutulungan. Lalo na yung mga baguhan pa lamang at porsigido matuto sa larangan ng paggugupit. At ang gusto ko lang naman ay mag-share ng aking nalalaman at masaya na ako sa ganon. Kaya ang payo ko lang sa mga baguhan ay dapat ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Dahil balang araw ay makakamit mo din ang iyong mga gusto sa buhay. Lahat naman tayo ay nagsimula sa umpisa at walang alam. Pero dahil sa pagpuporsigi ay sa awa ng Diyos ay natuto din ako. At ang mahalaga ay dapat masaya ka sa ginagawa mo. Sa ahit naman mga kabarbers ay dapat magaan lang ang iyong mga kamay. Dahil ang blade ay sobrang matalas at kahit konting pagkakamali lamang ay pwede masugatan o mahiwa ang iyong ginugupitan. Ang gupit na ito mga kabarbers ay madali lang naman kung ikulumpara mo sa iba't ibang klase ng mga gupit. Kumbaga ito yung gupit na basic, gupit student at pangkaraniwang gupit lamang. At ipagpatuloy nga natin ating ginagawang pag-ahit. Mas maganda kasi mga kabarbers kapag inuuna ang pag-ahit sa o pagpapatilya dahil dito mo nakikita ang linis ng iyong gupit at saka naman isusunod ang pagtanggal ng mga kanto. At sa pag-alis naman ng kanto ay gamit ko nga dito ay suklay or tinatawag na overcomb. Alam nyo ba mga kabarbers na kapag hindi ka pa sanay sa pag-overcomb ay minsan nagkakamali tayo at minsan lumakagpas ang blade ng clipper sa suklay at ito nga ay nauuka, kaya dapat kapag nag-overcomb tayo ay dapat siguraduhin mong laging nakalapat ang blade ng clipper sa suklay, dahil kapag lumagpas ito ay doon nga nangyayari ang pagkauka. Gumawa nga pala ako ng tutorial na ito dahil ang inspiration ko lang naman ay nakatulong lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang. Yun lang naman talaga ang aking goal. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay paki-subscribe na lang at sana ay may natutunan ka. Abangan mo na lang ang aking mga susunod na video dahil marami pa akong gusto i-share sa inyo. Maraming salamat mga kabarber. Pero bago ka umalis sa video na ito tingnan mo muna kung ano ang naging resulta at mag-comment ka kung anong gusto mong gupit ang sunod na gagawin ko. Maraming salamat mga kabarbers.